May mga sandali sa buhay na sa panlabas ay tila tahimik at payapa ang lahat, pero sa kaibuturan mo, alam mong may pagbabago nang nagsisimulang kumilos. Kung ikaw ay Libra, marahil naramdaman mo ang tahimik na tensyong ito, ang pagitan ng mga inaasam mo at ng mga ibinibigay sa iyo ng buhay. Matagal kang naghintay, sinikap mong manatiling balanse, at paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo na darating din ang tamang oras. Ngunit nitong mga huli, may kakaiba kang nararamdaman. Mas malambot ang puso mo. Mas sigurado. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa biglaang himala o malalakas na tagumpay. Ito ay tungkol sa buhay na matagal mo nang pinapangarap, na unti-unti nang nagkakaroon ng hugis. Dahan-dahan. Tahimik. At sa paraang ikaw lamang ang tunay na makakaunawa. Ang Libra ay matagal nang nagdadala ng isang natatanging uri ng lakas, ang kakayahang manatiling kalmado kahit puno ng pag-aalinlangan ang paligid. Ikaw ay isang taong pinahahalagahan ng balanse, katarungan, at emosyonal na pagkakasundo, kahit paminsan ay mabigat ang sariling puso. Sa mahabang panahon, ginagawa mo ang mga tamang bagay, pumipili ng maingat, at tahimik na naghihintay na salubungin ka rin ng buhay sa kalagitnaan ng iyong paglalakbay. May mga sandaling pakiramdam mo'y tila nakapause ang mga pangarap mo, na para bang ang buhay na inaasam mo ay laging bahagyang hindi maabot. Ngunit ang hindi nakikita ng marami ay kung gaano kalalim ang iyong pakiramdam at kung gaano ka kapasensyoso sa pagtitiis. Ang sandaling ito ay hindi tungkol sa pilitin ang pagbabago o patunayan ang sarili kanino man. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang landas na tinatahak mo ay matagal ka na palang hinuhubog. Ang dati tila na antala ay nagsisimula ng umayon, at ang buhay na matagal mong inaasam ay hindi na lamang isang malayong ideya, unti-unti na itong nagiging totoo sa sarili nitong tahimik na paraan. Ang panloob na tunggalian, kwento ng nakaraang yugto. Sa mahabang panahon, Libra, ang buhay mo ay parang isang tahimik na negosasyon sa pagitan ng kung ano ang gusto mo at kung ano ang sa tingin mo'y dapat mong tanggapin. Maaga mong natutunan kung paano magkompromiso, kung paano panatilihin ang kapayapaan, at kung paano akuin ang bigat ng emosyon para hindi na ito pasanin ng iba. Sa panlabas, mukha kang kalmado at maingat mag-isip, ngunit sa loob mo, unti-unting naiipon ang mga tanong. Naisip mo kung ang pagiging matyaga ba ay nangangahulugang nakakalimutan ka na. Kung ang pagpili ng balanse ba ay kapalit ng sarili mong kaligayahan. May mga sandaling muntik ka nang bumitaw sa ilang pangarap, hindi dahil wala na silang halaga, kundi dahil nakakapagod ang maghintay. Nakita mo ang iba na umuusad, sumusugal, at nakakamit ang mga bagay na ikaw ay patuloy pa ring inaasam. At imbes na galit, may mas tahimik kang naramdaman, pag-aalinlangan. Isang mahinang tinig na nagtatanong kung mali ba ang tiyempo mo, kung sobra ba ang hinihingi mo, o kung may iba lang talagang plano ang buhay para sa'yo. Ang mas nagpabigat sa yugtong ito ay ang pagiging halos hindi ito napapansin. Walang dramatikong pagbagsak, walang malinaw na pagkabigo. Isa lamang itong mabagal na pagkapagod ng damdamin, isang pakiramdam na pilit mong pinapanatili ang sarili mong buo, habang tahimik na lumalayo sa mga bagay na dati nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Patuloy kang humaharap. Patuloy kang mabait. Patuloy mong pinipili ang pag-unawa kaysa sa komprontasyon. Ngunit sa kaibuturan mo, may bahagi ng sarili mong humihingi ng higit pa, mas maraming katapatan, mas malalim na katuparan, mas malinaw na pagkakatugma. Ang panloob na tunggaliang ito ay hindi pagkakamali. Hindi ito tanda na ikaw ay naliligaw. Isa itong kinakailangang paghinto, isang sandali kung saan hiniling ng buhay na harapin mo ang iyong katotohanan bago payagang may bagong mabuo. At kahit mabigat ang pakiramdam nito, inihahanda ka nito para sa isang bagay na naiba, isang yugto na hindi ka na kailangang paliitin ang sarili mo para lamang mapanatili ang balanse. Ang punto ng pagbabago, nagsisimula ang tahimik na pagliko. Sa isang punto, Libra, may isang banayad na pagbabago ang nagsimulang mangyari, hindi sa paligid mo, kundi sa loob mo mismo. Walang isang tiyak na pangyayaring maaari mong ituro, walang dramatikong sandali na biglang nagbigay linaw sa lahat. Sa halip, ito'y parang isang tahimik na pagkaunawa na dahan-dahang lumulubog sa iyong kalooban. Napansin mong iba na ang iyong mga reaksyon. Ang mga sitwasyong dati labis kang inuubos ay wala na ang dating kapangyarihan sa iyo. Ang bigat na matagal mong pasan ay unti-unting gumaan, hindi dahil naging mas madali ang buhay, kundi dahil tumigil ka ng labanan ang sarili mo. Ang pagbabagong ito ay hindi dumating dala ang katiyakan, dumating ito dala ang katahimikan. Nagsimula kang makinig muli sa iyong intuisyon, ang bahaging matagal nang bumubulong,
ngunit nalunod sa responsibilidad at pag-aalinlangan. Kinuwestiyon mo ang mga lumang gawi, hindi dahil sa pagkainis, kundi dahil sa pag-usisa. Bakit ikaw ang laging nag-adjust? Bakit ang kapayapaan mo ay nakadepende sa pagiging komportable ng lahat ng nasa paligid? Habang lumilitaw ang mga tanong na ito, kasabay namang sumibol ang kalinawan. Napagtanto mo na ang balanse ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa sarili. Ang pagkakasundo ay hindi nangangailangan ng pananahimik. At ang pagiging matiisin ay hindi ibig sabihin na maghihintay ka magpakailanman. Ang kamalayang ito ay hindi nagtulak sa iyo na kumilos ng padalos-dalos, sa halip pinatatag ka nito. Naging mas maingat ka sa kung saan mo ibinubuhos ang iyong enerhiya, mas tapat sa iyong mga pangangailangan, at hindi na handang iwan ang sarili mo para lamang mapanatiling maayos ang lahat. Mahalagang maunawaan na ang pagbabagong ito ay hindi agad napansin ng iba. Sa panlabas, maaaring mukhang pareho pa rin ang takbo ng buhay mo. Ngunit sa loob mo may isang hangganang nalampasan. Hindi ka na humihingi ng pahintulot para magnasa ng higit pa. Pinayagan mo na ang sarili mong maniwala na ang buhay na matagal mong ini-imagine ay hindi imposible, hinihintay ka lang nitong salubungin mula sa lugar ng paggalang sa sarili. Ito ang sandaling tahimik na nag-ayos muli ang lahat. Hindi dahil nagbago ang mundo sa isang iglap, kundi dahil ikaw ang nagbago. At mula rito, ang landas pasulong ay nagsisimulang magbuka sa paraang natural, sumusuporta, at sa wakas, tunay na kaayon ng kung sino ka. Ang pagkakatugma, unti-unting nagbabago ang takbo ng buhay. Matapos mangyari ang panloob na pagbabago, Libra, nagsimulang tumugon ang buhay sa mga paraang halos napakahinahon para agad mapansin. Walang bigla ang pagdating ng lahat. Walang malalakas na anunsyo o dramatikong pagliko ng kapalaran. Sa halip, maliliit na sandali ang nagsimulang magtugma, mga pag-uusap na may lalim, mga desisyong mas madaling gawin, at mga oportunidad na dumarating nang hindi pinipilit ang sarili. Ang mga dating tila nakaharang ay unti-unting nagbukas sa isang tahimik na pakikipagtulungan. Maaaring napansin mo na hindi na mabigat ang pagdedesisyon. Kung dati labis mong iniisip ang bawat hakbang, ngayon ay may pakiramdam na ng panloob na pagkakasundo. Ang puso at isip mo ay nagsimulang magtrabaho bilang isa, sa halip na maghila sa magkaibang direksyon. Ang pagkakatugmang ito ay nagdala ng isang kalmadong kumpiyansa, isang lakas na hindi kailangang ipaliwanag o ipagtanggol. Tumigil ka na sa paghahabol ng mga resulta at nagsimulang magtiwala sa sarili mong tiyempo. Habang bumabalik ang balansing ito, ang mga bahagi ng buhay mong dati parang watak-watak ay muling nagkakaugnay. Mas luminaw ang iyong layunin. Mas naging tapat ang iyong mga relasyon. Maging ang paraan mo ng pagtingin sa trabaho o pera ay nagsimulang magbago, hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa malinaw na intensyon. Mas naging mulat ka sa mga bagay na tunay na sumusuporta sa iyo at sa mga tahimik na kumukuha ng iyong lakas. At nang walang konsensya, pinili mong magbago ng direksyon. Ang makapangyarihan sa yugtong ito ay kung gaano ito kanatural. Walang pakiramdam ng pagmamadali, walang takot na maiwanan. Sa halip, may isang tuloy-tuloy na ritmo, isang pakiramdam na sa wakas ay umaayon ka na sa daloy ng buhay imbes na laban dito. Hindi mo na sinusubukang patunayan ang kahit ano. Hinahayaan mo na lang dumating ang mga bagay kapag handa na sila, kasama na ang buhay na matagal mo nang ini-imagine. Ang pagkakatugmang ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. May mga hamon pa ring dumarating, ngunit hindi ka na nila binibigyang kahulugan. Hinaharap mo sila ng may balanse sa halip na pagtutol. Nagtitiwala ka sa sarili mong kakayahang harapin ang susunod na yugto. At unti-unti, ang buhay na dati sa imahinasyon mo lang umiiral ay nagsisimula ng magkaroon ng anyo, hindi na bilang isang malayong pangarap, kundi bilang isang realidad na aktibo mong tinatahak, isang matatag na desisyon sa bawat hakbang. Ano ang pakiramdam ng bagong buhay na ito? Habang unti-unting nahahayag ang bagong yugtong ito, Libra, maaaring mahirapan kang ipaliwanag sa iba kung ano talaga ang nagbago, dahil ang pagbabago ay mas emosyonal kaysa nakikita. Para itong paggising na wala na ang dating bigat sa dibdib. Para bang paglalakad sa araw-araw na may tahimik na katatagan, kahit nananatiling hindi tiyak ang takbo ng buhay. Ang pag-aalalang dati kasama sa bawat desisyon ay nagsisimula ng mawala, napapalitan ang tiwala sa sarili at sa landas na tinatahak mo. Ang bagong buhay na ito ay hindi minamadali o nakaka-overwhelm. Ito ay may pundasyon. Hindi mo na nararamdaman ang pressure na umayon sa mga inaasahang hindi naman talaga iyo. Sa halip, may kalmadong pagtanggap sa kung sino ka at kung ano ang gusto mo.
Sinisimulan mong piliin ang kapayapaan kaysa pag-apruba, ang kalinawan kaysa kalituhan, at ang tunay na katuparan kaysa sa walang katapusang kompromiso. May lambot din sa yugtong ito, isang pagbabalik sa saya sa maliliit na bagay. Ang mga simpleng sandali ay muling nagiging makahulugan. Mas magaan ang mga usapan. Ang enerhiya mo ay tila protektado na, hindi na basta nauubos. Napapansin mo na kapag iginagalang mo ang sarili mong katotohanan, ang mga tamang tao at sitwasyon ay natural na nananatili, habang ang mga hindi na umaayon ay unti-unting nawawala ng walang sigalot. Sa emosyonal na aspeto, mas ligtas ang pakiramdam mo. Mas kaunti na ang takot sa hinaharap at mas mahina na ang kapit sa mga kabiguan ng nakaraan. Hindi ka na naghihintay ng pahintulot. Nagtitiwala ka na ang mga hakbang na ginagawa mo, kahit gaano kaliit, ay may patutunguhan. Ang pakiramdam ng panloob na seguridad na ito ang nagiging bagong pundasyon mo. Ang nagpapalakas sa yugtong ito ay ang tibay nito. Hindi ito panandali ang saya o mabilis na tagumpay. Isa itong matatag at pangmatagalang paraan ng pamumuhay, kung saan ang balanse ay hindi nagmumula sa pagkontrol, kundi sa paggalang sa sarili. At habang patuloy kang sumusulong, napagtatanto mo na ang buhay na minsan mo lang pinangarap ay hindi dumarating bilang isang dramatikong gantimpala. Dumarating ito bilang isang tahimik na pagkilala na sa wakas, namumuhay ka na ng kaayon ng iyong sarili. Mensahe mula sa universo, estilong afirmasyon. Libra, ang mensaheng ito ay paalala ng isang bagay na maaaring nakalimutan mo sa mahabang panahon ng paghihintay, hindi ka kailanman nahuli, at hindi ka kailanman humihingi ng sobra. Ang bawat paghinto, bawat pagkaantala, at bawat sandali ng pag-aalinlangan ay humuhubog sa iyong pag-unawa sa kung ano ang tunay na mahalaga. Walang nasayang. Walang nagkataon lamang. Kahit ang mga sandaling pakiramdam mo'y hindi ka napapansin ay tahimik na pinapalakas ang kakayahan mong tanggapin ang susunod na darating. Natututuhan mo ngayon na ang tiyempo ay hindi tungkol sa bilis, kundi sa kahandaan. At sa sandaling ito, handa ka na hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil sapat na ang tiwala mo sa sarili upang magpatuloy ng walang takot. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang mga hangarin mo o bigyang katwiran ang sarili mong takbo. Ang buhay na papalapit sa iyo ay tumutugon sa iyong katapatan, hindi sa iyong pakikipaglaban. Alalahanin mo ito, hindi mo kailangang habulin ang nakalaan para sa iyo. Ang mga bagay na kaayon ng iyong enerhiya ay kusang lalapit nang walang pamimilit. Ang tungkulin mo ay hindi kontrolin ang bawat resulta, kundi manatiling bukas, matatag, at tapat sa sarili. Kapag iginagalang mo ang sarili mong balanse, iginagalang ka rin ng buhay. Pinapayagan kang makatanggap ng ginhawa. Pinapayagan kang maramdaman ang suporta. Pinapayagan kang maniwala na maaaring maganap ang mga bagay ng banayad. Hindi ito ang katapusan ng iyong paglalakbay, ito ang simula ng mas tunay na kabanata. Isang yugto kung saan ang mga pangarap mo ay hindi na marupok o malayo, kundi matatag at posible. Magtiwala sa kung ano ang unti-unting nagbubukas, kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Nasa tamang lugar ka ngayon, at ang matagal mong hinihintay ay dahan-dahang tinatahak ang daan papunta sa iyo sa tamang oras. Banayad na paalala at gabay. Habang patuloy na nahahayag ang bagong yugtong ito, Libra, mahalagang kumilos ng may kamalayan at hindi dahil sa pagmamadali. Ang paglago ay hindi nangangailangan ng pagtakbo o pagpapatunay na ikaw ay nagbago na. Isa sa likas mong ugali ang pagdududa sa sarili, lalo na kapag ang mga bagay ay nagsisimula ng maging maayos. Mag-ingat na hindi muling mahulog sa labis na pag-iisip o pag-question sa iyong halaga dahil lamang sa ang kapayapaan ay tila hindi pamilyar. Ito rin ay panahon para pangalagaan ang iyong enerhiya. Hindi lahat ng opinyon ay kailangang pakinggan, at hindi bawat sitwasyon ay nangangailangan ng emosyonal mong pakikilahok. Natutunan mo na ang balanse ay hindi nagmumula sa pagpapasaya sa lahat, ito ay nagmumula sa pag-alam kung kailan dapat umatras at kung kailan dapat magsalita. Magtiwala sa mga hangganang binubuo mo, hindi sila pader, kundi mga anyo ng paggalang sa sarili. Iwasan ang tukso na ikumpara ang sarili mong paglalakbay sa iba. Ang mukhang mabilis sa panlabas ay kadalasang kulang sa lalim. Mabagal ang landas mo dahil ito ay may saysay. Patuloy mong piliin ang katapatan kaysa sa pansamantalang ginhawa at ang kalinawan kaysa sa kalituhan. Kapag dumating ang pag-aalinlangan, bumalik ka sa kung ano ang matatag at totoo sa loob mo. Higit sa lahat, tandaan na mas mahalaga ang pagiging tuloy-tuloy kaysa sa pagiging perpekto. Patuloy kang makinig sa iyong intuisyon. Patuloy mong igalang ang sarili mong mga pangangailangan.
Ang buhay na tinatahak mo ngayon ay pangmatagalan dahil ito ay binuo sa kamalayan, hindi sa pressure. Kumilos ng banayad, ngunit magpatuloy ng may kumpiyansa, hindi mo na kailangang mag-atubili sa gilid ng mga bagay na tunay mong nararapat. Libra, kung maglalaan ka ng sandali upang lingunin ang nakaraan, mapapansin mo kung gaano nakalayo ang narating mo, hindi sa pamamagitan ng malalaking pagtalon, kundi sa tahimik na lakas. Ang taong ikaw ngayon ay may mas malalim na kamalayan, mas malinaw na katapatan, at mas matatag na balance, kaysa sa dating ikaw na laging nagdududa sa lahat. Ang dating pakiramdam na walang katapusang paghihintay ay paghahanda pala ng buhay upang tanggapin mo ang mga bagay na tunay na kaayon ng iyong puso. Ang pagtatapos na ito ay hindi tungkol sa mga wakas, ito ay tungkol sa pagdating. Papasok ka sa isang buhay na mas matatag kaysa magulo, mas makahulugan kaysa minamadali. Ang mga pangarap na dati mong hinahawakan ng marahan, sa takot na baka mabasag, ay sapat na ang lakas ngayon upang umiral sa realidad. Hindi mo na kailangang pilitin ang mga resulta o habulin ang pagpapatunay ng iba. Ang mga nakalaan para sa iyo ay kinikilala ang iyong enerhiya at sinasalubong ka kung nasaan ka man. Habang nagpapatuloy ka, magtiwala ka sa katahimikang nararamdaman mo. Magtiwala ka sa kalinawang gumagabay sa iyong mga desisyon. Ito ang uri ng paglago na tumatagal, ang paglago na hindi nangangailangan ng pahintulot o palakpakan. Itinuro sa iyo ng paglalakbay mo na ang tunay na katuparan ay nagmumula sa pagkakatugma, hindi sa pagiging perpekto. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, alamin mong dumating ito sa tamang dahilan. Dalhin mo ito bilang paalala na ang buhay na matagal mong inaasam ay hindi mo na kailangang hanapin pa. Ito ay isang bagay na unti-unti, may intensyon, at maganda mong nagiging ikaw mismo.